So, expose po natin kung sino yung nagnanakaw ng lupain ng bansang Pilipinas. Walang iba kung hindi si Domingo Lamco, ano? Si Domingo Lamco, ipinanganak daw noong 1662, ano? So, great-grandfather daw siya ni Dr. C. Rizal, ano? At ang nagpapauso ng kanyang ganyang mga kwento ay walang iba kundi itong anak ni Diosdado Macapagal na si Gloria Macapagal Arroyo, ano? So siya ang namimiki ng history ng Pilipinas, no? At history ng 1896 Philippine Revolution. So marami ng website ang mga inchik na pagpapakalat ng Peking history ni Domingo Lamco, ano? So totoo nga ba na may kasaysayan si Domingo Lamco sa Pilipinas? So atin pong liliwanagin, ano? So tingnan natin yung mga sulat ni Dr. Jose Rizal. So napakahalaga na malaman natin na wala nga bang historic rights and legal title ang Pilipinas sa 1973 Constitution. Kaya tinanggal nila itong at yung belonging to the Philippines by historic rights and legal title. So pinasasabi dito na sa 1987 ang Pilipinas ay walang historic rights and legal title na pag-aari. Dinilit po ito ng mga founders ng PDP Laban, Communist Party of the Philippines at Communist Chinese Communist Party, ano? Kasi ang gusto nga nila ay baguhin ang 1935 Constitution, 1973 Constitution ay wala daw karapatan itong dalawang constitution ito. At ang Pilipino ay hindi daw isang bansa, ano? Hindi isang nation. Ibig sabihin, nation, ibig sabihin, Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng pinanganak na Pilipino, ay hindi Pilipino yung mga pinanganak diyan kasi nga lahat ay inchik galing sa China. Yan. Kaya ang Pilipino ay galing sa China. Saan sa China nang galing? Ano? Ang nagpaliwanag niyan ay si Wenceslao Q. Vinsons. Yan yung pinuno ng mga aktivistang komunista na ang tawag ay makabayan. Ano? Ang makabayan ay hindi yan nationality. Walang history ang bayan o ang makabayan na makikita natin na kasaysayan nagmula pa noong 1896, ano? Sa sulat ni Jose Rizal, no? So, paano natin na nalaman na walang bayan o walang namatay sa bayan, walang anak bayan, walang taong bayan, walang pundo ng bayan, ano? Ang makabayan ay nagsimula lamang after World War II, ano? At yan ay inimbento ng mga sinasabing hukbalahap, ano? Na sinasabing hukbong bayan laban sa Hapon. At ang hukbalahap na yan ay inimbento ng Fujian Chinese, mga grupo ng Fujian Chinese na nagpanggap sila na ang Philippine Revolution ay Revolution of the Province of China Ancestry na galing sa Province of Fujian na ipinanganak dito sa bayan ng Pilipinas. Kaya ang Pilipinas ay hindi bansa, bayan daw. Kaya tinanggalan nila ng historic rights and legal title dito sa 1987 Constitution. Ayaw nilang tanggapin ang Pilipinas ay mayroong historic rights at legal title sa kanyang sovereignty sa national territory. At ang Pilipino, ginawa nilang language of Austronesian from Taiwan. Kasi nga, ang nag-imbento ng Austronesian ang Pilipino ay itong si Wenceslao Q. Vinsons. Ano? Kasi gusto niyang magkaroon ng Malay world, yung sinasabing new nationalism or Malay Chinese, Chinese Malay. Kasi ang gusto nga nila, sakupin yung dagat mula dyan sa Indonesia, Malaysia, hanggang dito sa South China Sea, na ang founding father ay Chinese ancestry. Kasi ang gusto nila, lahat ay bayan ng ancestry of China, lahat ng nakikita niya dyan sa South China Sea. Ibig sabihin, ang bayan ay gusto nang ipaisip sa buong mundo na yun ay States of China ancestry o sinasabing United States of China in the sea. Ano? So, yun po ay kailangang liwanagin natin. Ano? Kasi ang mga inchik, namimihasa na pinanunood natin ang kanilang pagbubulaan. Pag hindi natin kinounter yung pagbubulaan nila, abay, sasabihin niya, tayo ang sinungaling at sila yung tama. Kasi nananahimik tayo, di ba?
So, yan po ang ginawa nila, no? Kaya nagkakagulo ay because of yung PDP Laban, ano? So, in 1982, nilikha ang PDP Laban at nag-imbento na ang mga bayaning Pilipino ay galing sa province of Fujian, ano? Katulad ni Jose Ignacio Pawa, ano? Kanang kamay ni Fujian Chinese Emilio Aguinaldo. Si Duterte, Fujian Chinese din. Bongo, Fujian Chinese. Cynthia Villar, Fujian Chinese. Leni Robredo, Fujian Chinese. Sino pa mga, lahat yan, ano? Cory Aquino, Ninoy Aquino. Kaya ang daming mga monumento na dito sa buong Pilipinas na mga Fujian Chinese may trace of ancestry sa China. At kasama ang isang general ng People's Liberation Army na nakaibigan naman ni ah, Corazon Aquino. Ano? So si Corazon Aquino, 1989, ay kinausap nga itong si General Yepe, buhay pa yan, ano? At gagawing bayani nila dyan sa Chaong Quezon. So sa madalit sabi ay ipinagpapalagay ng founder ng PDP Laban, ano? Bakit ba natin nasabing founder ng PDP Laban ang namiki ng Pilipinas at yan ay kasangkot na binabayaran ng China Bank at saka ng Chinese Chamber of Commerce. Kasi sila nga yung founder ng Communist Party of the Philippines, yung PDP Laban, ano? At sila ang dami ng Chinese Communist Party. Bakit natin nasabi? Ayon doon sa mga dokumentong ipinapakalat nila na sila nga yung author ng history ng Pilipinas at dapat talagang meron silang transparency, transparency at nakasulat na mga ebidensya bago sila mag-declare na ang Pilipinas ay nasasakop ng China sapagkat ang mga bayaning Pilipino na sinasabi natin ay actually there is no such Filipino historical figure of heroes. All of them came from the trace of China ancestry. So yan po ang nangyari sa Article 1 ng 1973 Constitution. Dinilit kasi ang may karapatan na maging bayani, ang may karapatan na magkaroon ng sovereignty sa lupain ng Pilipinas ay ang China ancestry. Okay? So dapat maliwanagan natin bakit binura ang 1973 Constitution at hindi sila nasatisfy dahil lang gusto nila itatag ang kanilang sarili sa buong Pilipinas na silang mga Fujian Chinese ay bayani ng Pilipino na galing sa province of China. So yan po ang sinasabing ang Pilipinas ay bayang magiliw, perlas ng province ng China. So ganun nangyayari dyan. Ano? Mga Pilipino ayon sa 1987 Constitution ay Austronesian family of language from Austronesian dialect. Ano? So, ibig sabihin, saan naman galing ang Austronesian dialect? Galing daw sa Taiwan. Kaya marami kang makikita dyan ng mga mapa, mga sinasabing diagram o sketch, ano? Na nandyan sa internet na nagsimula ang civilization ng Pilipino ay galing sa Taiwan. Ano? So, sa sulat ni Dr. Jose Rizal ay hindi niya tinawag ang Pilipinas na Chinese beloved ancestry. Ano? So, para maliwanagan natin, hanapin natin yung sulat ni Dr. Jose Rizal. So, hanapin natin. Marami tayo ditong sulat dito na makikita. Ano, yung sinasabi nating historic rights and legal title na binura nila ay nandito. Okay? Yan, yan. So, dito sa sulat, ito yung sulat ni Dr. Jose Rizal sa Me Ultima Jus kumpara dito sa sinasabing founding of New China. So, ayaw ng Chinese na tanggaping bansa ang Pilipinas, kaya ini-insist nila na bayan, ano? So, dito, isa yan sa mga pamimiki ng China. So, na dapat nating maintindihan na hindi sovereignty ng China Bank ang Pilipinas. Para tawagin niya na si Domingo Lamco, ay diyan nagmula si Dr. Jose Rizal kay Domingo Lamco. So, ibig sabihin, hindi sa Pilipinas, sa China. Sa China nagmula si Dr. Jose Rizal. Ano? So, involved ang China sa pagnanakaw ng kasaysayan ng Pilipinas at pagnanakaw ng Blood of Philippine Revolution noong 1896 at pagnanakaw ng nationality ng mga Pilipino noong 1896 na gustong itatag ng katipunan. So ano ba yung sinasabing katipunan? Yan po ay
Tatlong stars lang yan ng ating flag, yung Luzon, Visayas at Mindanao, na bandila na itinaas ni Dr. Sirsal at ng mga Katipunero. Sino ba yung mga Katipunero? Yun ay mga kabataang Pilipino noong 1896 diyan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao na tinitipon nila ang kanilang mga island sa isang bansa na tinatawag nating Luzon, Visayas at Mindanao. At sila ay natalo sa giyera bago dumating yung sinasabing tulong mula sa Europe at tulong mula sa Amerika ng reinforcement nila. Natalo sila ayon dun sa salaysay ni Dr. Sirizal. So saan makikita ang salaysay ni Dr. Sirizal na natalo sila? No? Pero ang ipinapanalo nila, kaya sila namatay, ay ang ating Pilipinas, ang ating bansa, hindi yung bayan. So ito yung sulat ni Dr. Sirizal nasa kaliwa na ito. So tingnan natin yung history ng uh, Katipunan. Ang history ng Katipunan ay hindi pwedeng isulat o isalaysay ng mga Inchik na yun ay sila yung tao na yun na nakikipaglaban para sa Pilipinas. Hanapin natin kung nasaan niya. Tingnan natin doon sa sinasabi nating folders. Yung folder na kinaroonan. Punta tayo doon sa home folder. Nasaan na ba yung home folder natin? Hindi na tayo makapunta doon. Okay, mahirap hanapin yung mag-browse dito. So ito. Dito. So, kahit ang National Historical Commission of the Philippines, hindi na alam yung history ng Katipunan. Kasi ang nagkukwento ng kasaysayan natin na naandyan sa National Historical Commission ay mga young generation of Chinese na walang alam doon sa kasaysayan ng bansa natin. Ang alam nila ay kasaysayan ng bayan nila. So, yung kasaysayan ng bayan nila na sinasabi nila, ay puro kalokohan. Walang bayan ang Chinese dito sa Pilipinas. Sapagkat ang Pilipinas ay hindi tinawag na bayan, kundi tinawag na bansa. Ganon yan. So, di lang tayo kung paano natin kasi nga, medyo nalito na tayo. Paano natin mapupunta yung mga album na ito? Dapat makapunta tayo doon sa home eh. Ayun. Yan, sa home. Dito. Wala na. Nasaan na yung folder natin, album. Ayan, may dalawa tayong album. Hindi tayo pupunta sa mga namiki ng history ng Pilipinas. So, pinagpapalagay kasi ng mga Inchik na ang Philippine Revolution ay ethnic Chinese Revolution. So, yung mga rule ng Katipunero ay sila ang gumanap at ito yung logo nila. At yan ang pinakakalat nila na kasaysayan daw ng Chinese ancestry. So, wala tayong ibang natitirang mga ebidensya na pinakamalinaw na sinabi ni Dr. Sirizal ang kwento tungkol sa sinasabing Philippine Revolution ay matatagpuan natin sa sinasabing 14 paragraphs ng May Ultima Diyos. Ang May Ultima Diyos ay hindi tula. Yan po ay kwento ng isang bansa. At ang nagkikwento dito ay si Dr. Sirizal. Okay, hindi si Domingo Lamco. Okay, para malaman po natin kung ano ang kinikwento ni Dr. Sirizal, ay walang iba kundi sa kanyang tinatawag na beloved country. So, meron daw siyang beloved country. Yan. Okay, paliitin kaya natin tong kung na to. Paliitin natin to. So, dapat alam natin ang ating kasaysayan kasi ang kasaysayan ay tulad sa isang dokumento, Ang lahat ng dokumento, legal documents, dapat ay may kasaysayan. Kasi hindi ka pwedeng magsalita o mag-publish na yung kasaysayan ng lupain mo ay hindi mo alam. Pag tinanong ka, saan ka ba nakatira? Di ba? Sabihin mo, nakatira ako kay Wenceslao Q. Vinsons, doon ako pinanganak. O kailan ba pinanganak si Wenceslao Q. Vinsons?
1910. O bakit sasabihin mo doon ka galing, galing ka naman doon sa magulang mo. O 'di ba mali na ang sinasabing Constitutional Convention, ano? Kasi kailan lang dumating si Chinese na si Wenceslao Q. Vinson, ano? So nagmula ka sa isang lupain, hindi nagmula sa isang pangalan ng pamilya ng Chinese o pangalan ng Malaysian. Kundi unang-una sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay sa lupain muna, okey? Kasi ang lupain ay tinatawag na motherland, ano? At 'yan ay, masa-satisfy tayo doon sa patotoo na hindi tayo galing sa legal title ng Chinese ancestry na claim nila, ano? So tinawag ni Dr. Jose Rizal ang Pilipinas ay our lost Eden. Ibig sabihin ang nawawalang lupain ng bansa natin na nilikha ng Diyos. Okay, so yan po ang translation ng ah, first paragraph, ano? Lost. Sinabi ni Dr. Jose Rizal, lost Eden. Ang ibig sabihin niyan ay nawawalang lupain. Pero yung sabihin mo yan, salitang Eden ay masculine gender ng isang lalaki or feminine gender ng isang lola ng Chinese, ay hindi pwedeng i-convert yan. Kasi ang lost Eden ay pertaining to the land of God or lupain ng ating bansa na ang Diyos ang lumikha. Okay? So, hindi mo pwede i-convert na yan ay tao. Okay? So, ang Pilipinas ay hindi isang tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, farewell beloved ancestry. Okay? So, mali na agad ang history na pinipeke ng China Bank at ng Federation of Chinese Chamber of Commerce at ng mga founders ng PDP Laban at ng mga founders ng Communist Party of the Philippines at mga founders ng Bayan o Anak Bayan, ano? So, ito yung kwento ng sinasabing 1896 Philippine Revolution, ano? Bakit natin nasabi na yan ay kasaysayan? Hindi yan tula ng inchik, ano? Tula ng bayaning Pilipino. Okay, at yung bayaning Pilipino, sila Dr. Jose Rizal, ano, hindi nila ibinigay yung kanilang bansa sa kay King Philip o kay Domingo Lamco, ano. Ang ibinigay nila Dr. Jose Rizal sa kanilang bansa ay yung buhay. Hindi niyo pwedeng i-reverse na yung bansa o yung lupain ng ating bansa ay ibinigay nila sa kanyang sarili pagkatapos nilang manalo sa giyera. O 'di ba parang gano'n, yung Hukbalahap. Yung mga pinuno ng NPA gusto nila manalo sa giyera at ang kalaban nila Pilipino. Baliktad ng ang kanilang patriotism at saka ang kanilang sinasabing revolution. Kinukuha nila yung buhay ng Pilipino at gusto nilang ibigay doon kay Mao Zedong. Sino ba si Mao Zedong? Si Mao Zedong ay founder ng China, October 1, 1949. Walang salitang China before 1949. Kaya walang South China Sea. Kaya noong 1896, mapapansin nyo, na yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, na lupain ng ating bansa na nilikha ng Diyos, ay sinabi niyang nasa Sea of the Orient, nasa karagatan, sa silanganan. So, hindi mo pwedeng ilagay yung silanganan sa dugo ng inchik. Kasi yung silanganan nasa karagatan. Doon sumisikat kasi yung araw. Oh, yung kisikatan ng araw, doon nagmumula ang sikat ng araw, ay nandoon yung bansa niya na lupain na sinasabi ng Diyos. So, doon sa lupain ng Diyos, isinuko nila sa lupain ng bansang Pilipinas ang kanilang buhay. Wala silang dala na pangalan ni King Philip para sabihin, "Oh, King Philip, kailangan ko yung pangalan mo, isuko natin doon sa kay Domingo Lamco." Yung buhay nila ang binigay sa kanilang bansa. Yun ang sinasabing true patriotism. Ano ba yung patriotism, ano? Alam mo ano yung alam mo yung ano yung nationality mo. Saan saan nakikita yung iyong bansa, saan ka nagmula, ano? Ang salitang Eden ay salita na short code yan ng expression na sa lupain ako ng aking bansa nagmula. Lupain ang ibig sabihin ng Eden. So paano mo sasabing yan si Domingo Lamco?
Eden. Ang salitang Eden ay feminine gender na nagtutukoy sa isang lupain. Kaya yung Constitutional Convention, ah, dapat malaman yan ng mga politicians. Pag gumawa silang Torrens title, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipangalan ang isang bayan sa pangalan ni Wenceslao Quevinson, sa pangalan ni Lopez, sa pangalan ni Rizal, sa pangalan ni kung sinong mga pangalan ng politician yan. Mas mabuti pa ay pangalan ng isang lugar. Kahit si Dr. Jose Rizal, hindi niya pinangalan ang Pilipinas sa pangalan niya. Ipinangalan niya sa takdang pangalan ng ating bansa, Pili. Yung mga katipunerong mga Pilipino ang pumili ng pangalan para sa ating lupain. Okay? Bakit natin nasasabing ang pangalang Pilipinas ay pinili ng mga Pilipino para maging pangalan? Kasi sadyang sinabi nila pinili nila yung salitang Eden. Hindi nila hiniram yun. Mula sa Chinese literature, sa Malaysian literature, sa Austronesian language. Hindi Austronesian language ang salitang Eden. Diyan pa lang sa first paragraph ng Me Ultima Dios, talo na yung mga historians. Hindi sila nagsasabi ng totoo tungkol sa tunay na nangyari noong 1896 sa pagtatanggol ng Pilipinas. Kung ano ba nga ba ang pinaglalaban ng mga bayaning Pilipino. Ibig sabihin nun, yun yung sinasabing, what the Filipino are worth dying for, what the Filipino are worth living for. Kung ikaw si Ninoy Aquino, magtatayo ka dito ng kabataan makabayan, anak bayan, taong bayan, na mamamatay sa province of China, ancestry of Domingo Lamco, or province of ancestry of Limahong, or sinasabing yung founder ng China, si Mao Zedong, hindi ancestors ni Mao Zedong, Limahong at saka ni Domingo Lamco ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Hindi siya nagpaalam sa blood of China ancestry. Sabi niya, farewell beloved country, you are our lost Eden. Ang salitang Eden ay hindi yan child or wife of Domingo Lamco. Walang trace of ancestry ang isang lupain ng bansa natin na yan ay naglakbay ang lupain ng Pilipinas mula sa blood of ancestry ng China. Ang salitang Eden is always definite meaning. Na ibig sabihin niya, ang mga taong nandiyan sa lupain ng bansang yan, hindi galing sa China ancestry. Hindi nagmula sa Malaysia, hindi nagmula sa ibang lugar. Ang ibig sabihin ng Eden ay dito nilikha, dito nagmula, hindi kami dito dumating. Dito nilikha ng Diyos ang aming kaluluwa sa lupain ng aming bansa. Okay? Kahit basahin mo sa Bible, basahin niyo sa Bible, hanapin niyo ang salitang Eden. Yan ay hindi yan galing sa Chinese ancestry. Okay? Every word yan na nagtutukoy na ang Pilipinas, ang lupain nito, ang mga taong kaluluwa na nandyan, ay hindi galing sa sabi, prostitution. Hindi galing sila sa mutation, evolution. That's the meaning of the word Eden. So, ibig sabihin ng pinaglalaban nila Dr. Jose Rizal dito sa paragraph 2 ng Me Ultima Dios ay hindi tungkol sa Chinese ancestry. So, nagkaroon kasi dito ng giyera, o labanan, nandito sa paragraph 2. At ang casualty, makikita niyo dito sa paragraph 8 and 9. Nagkaroon ng casualties sa labanan. So, hindi yan extension ng Communist Party of the Philippines na galing sa Communist Party of China. Okay, so
Ang pagbibigay ng buhay ayon dito kay Dr. Rosie Rizal ay siya ang unang nagbigay ng buhay sa bansa niya, nasa first paragraph. At ang pangalawa na nagbigay ng buhay ay yung waves of fighters na nakipagdigmaan sila. Kaya ang unang presidente ng Pilipinas ay si Dr. Rosie Rizal. Ang vice president niya ay si Andres Bonifacio. At itong kalaban nila, Dr. Rosie Rizal at saka si Andres Bonifacio, ay tropa nila Emilio Aguinaldo. Kasi sila Emilio Aguinaldo ay mga gobernadorsilyo ang mga tropa niya ng mga estudyanteng Chinese na hindi naman Pilipino at wala namang Chinese nationality nung panahon. Ang itinatatag lang nila Dr. Rosie Rizal ay Filipino nationality. Since na itong si Emilio Aguinaldo ay hindi kasama sa Katipunero, umapil siya after World War II na. Inimbento nila uli yung story ng Katipunan na istorya yun ng bayan. Dito doon sa may Ultima Diyos ni Dr. Rosie Rizal, di naman si Dr. Rosie Rizal nagpaalam sa bayan. Bayan ng mayor ng Cavite, bayan ng mayor ng Binyan at Camarines Norte. Nagpaalam siya sa bansa ng Pilipinas na kung saan Diyos ang nag-ahari sa bansa. At yung Pilipinas, hindi mo pwedeng tawaging bayan. Kasi hindi naman ginawa ni Dr. Rosie Rizal na yung Diyos ay mas mababa pa kaysa dun sa mayor o gobernador ng province of China o province ni King Philip o King of Spain. So, ganun yan. So, sila Dr. Rosie Rizal, what the Filipino are worth dying for, Namatay sila hindi para sa Chinese ancestry, hindi home and country. Ang home and country ay yung sinasabing lupain ng ating bansa na nilikha ng Diyos. Pinaglaban nila ito, maraming nangamatay. At bago sila mangamatay, ang sabi ni Dr. Rosie Rizal, "O country, pray to God. Pray also for my rest." Kasi yung line 5 of paragraph 8 ay mamamahinga na siya dito kasi alam niyang mamamatay din siya, papatayin din siya. At makikita mo dito na ang pagkamatay nila ay yung pagbibigay ng buhay para sa lupain ng bansa. Ayan o. To you, eagerly I surrender this sad and gloomy life. And were it brighter, fresher, more florid, even then, I'd give it to you for you alone. So, binigay nila ni Dr. Rosie ng buhay niya, nagsakripisyo siya ng buhay para lang sa lupain ng ating bansa. Kaya, siya ay namahinga dito sa paragraph 8. At nakita mo rin dito sa paragraph 13 na sabi niya, to die is to rest. So, what the Filipino is worth dying for? Namatay siya sa ilalim ng lupain ng bansang Pilipinas. Na ibinigay niya ang kanyang buhay, hindi siya nagnakaw ng buhay, hindi siya nagnakaw ng inchik, hindi siya nagnakaw ng pangalan ni King Philip, siya ang nagbigay ng buhay. Para magkaroon sila ng bansa at yung mga parents niya, iniwan niya sa kanyang bansa, nasa paragraph 14, nasa paragraph 13. Bakit nila iniwan ang kanilang mga magulang? Kasi isa-sacrifice nila ang kanilang buhay para ipagtanggol ang ating home and country. Hindi sila nagtanggol ng Chinese ancestry. Okay? So, makikita natin dito sa paragraph 4, na napakaliwanag na si Dr. Rosie Rizal ay hindi maging inchik, kasi kung matalino kayo o marunong mag-unawa, na ipapantay nyo yung karunungan nyo dito sa katotohanan at hindi kayo magbubulaan, dito sa paragraph 4, hindi mo pwedeng sabihin na, ito basahin natin sa paragraph 4. Sabi ni Dr. Rosie Rizal, my dreams, when scarcely an adolescent, my dreams when a young man full of life, were to see you one day, jewel of the sea, okay? Bright those eyes of black, that forehead high, without frown, without wrinkles, without stains of shame. So, ang ibig sabihin ni Dr. Rosie Rizal, mayroon daw siyang mga
adhikain, mga pangarap, 'no, noon siya ay, nagbibinata pa lang ano, sabihin natin na, 7 to 15 years old ano, bibinata ka pa lang, eh. Ano maging tao ka, 18 years old pataas ano, naiintindihan mo na ang gustong makita. Ano bang gustong makita, 'no? Ay yung Pilipinas, 'di ba? Natulad yung Pilipinas sa Jewel of the Sea. Hindi mo puwedeng baliktarin na yung Pilipinas, siya yun ay pinanganak ng inchik, naging adolescent yung Pilipinas, naging kapwa-tao niya at yung Pilipinas ay nagkaroon ng, pagkatao, naging, kausap niya doon sa loob ng kwarto niya ay 7,641 islands ba naman, magiging tao 'yan. 'Pag maging tao 'yan at inasawa yung Malaysia, China at kung ano ang inasawa niya, aba'y nagkakasala sila ng fornication. Without stain of shame nga 'yan, eh. Hindi yung Pilipinas sabihin mo tao siya, kapwa-tao mo, kabarkada mo, kaibigan mo, ah, o foreigner ang bansa mo. Hindi puwedeng gano'n ano. Hindi puwedeng maging adolescent yung Pilipinas. Ay sinasabi ni Dr. Rizal, "Ako ay lumaki sa Pilipinas mula nung bata pa hanggang maging magbinata. Kaya alam ko ang sinasabi ko, nagpaalam ako hindi sa China ancestry, hindi kay Domingo Lamco, ano, kundi sa lupain ng Pilipinas." Okay. So, pinaliwanag ni Dr. Rizal na ang gusto niyang makita ay hindi Chinese ancestors, ano, kundi yung bansa niya. Kasi hindi naman puwedeng maging adolescent yung Jewel of the Sea. Ano, kasi yung Jewel of the Sea, yun yung Pearl of the Sea Orient. Ano, nandito sa ano, yung sinasabing Jewel of the Sea ay Pearl of the Sea Orient. Yun yung lupain ng Pilipinas. At ang lupain ng Pilipinas ay diyan binigay niya yung buhay niya. Naka-interlock yung paragraph line 3 to 5 ng paragraph 1 sa line 3 to 5 naman ng paragraph 13. So, ang pagbibigay ng buhay, ay pagbibigay ng iyong dignidad ano, sa iyong bansa ano, to give you life, to die under your sky, and in your enchanted land eternally sleep. Kaya yung sinasabi dito ni Dr. C. Rizal na ibinigay niya ang kanyang buhay, sinurrender niya ang kanyang buhay, dito sa lupain ng kanyang bansa na tinatawag niyang Diyos ang lumikha. Okay? Nasa paragraph 1, naka-interlock siya sa line 3 to 5 ng paragraph 5 na yung Eden ay short code ng enchanted land of our beloved country. Hindi mo pwedeng i-convert yan na enchanted blood of China ancestry. Ano? Ay yung pamimiki ng history ng mga tao na naandiyan sa ng mga inchik, ano, hindi tao, ng mga inchik na naandiyan sa na empleyado ng National Historical Commission ano, of the Philippines ay tigilan niyo na yung pamimiki, ano, bumalik na lang kayo sa China at doon niyo ipanganak yung sinasabi niyong ano, ah, Fujian Village, no? Kaya niyo bang ipanganak yung Fujian Village na yan? Okay? So, yan. So, malinaw na ang pinaglalaban nila Dr. C. Rizal noong 1896 Philippine Revolution ay hindi bayan of the province of ancestry of China. Okay, maliwanag na sinasabi nila Dr. C. Rizal dito na yun ay ang Pilipinas. Okay, hindi bayan of the province of ancestry of China. Okay, at yung Pilipinas na yun, dapat ay Diyos ang siyang hari, hindi ancestry ni Domingo Lamco sa China. Okay, so maliwanag na pinipiki ng Chinese Chamber of Commerce at ng China Bank ang kasaysayan ng 1896 Philippine Revolution for Independence. Ano? So sila Dr. C. Rizal, hinikayat niya na ang lahat ng mga Pilipino ay magdasal no, sa pagtatanggol sa ating bansa
hanggang huling kamatayan para magkaroon daw ng final redemption ang ating bansa, ano? At matigil ang mga kaguluhan. Okay, so alam nila Dr. C. Rizal na hindi dilawan ang Pilipinas, green o kaya ay pula. Hindi nagbigay ng kulay ng Chinese ang ating bayaning Pilipino. Binigyan niya ng description na ang Pilipinas ay nasa sinasabing region of the sun, ano? At yung Pilipinas ay nasa ilalim ng atmosphere ng isang karagatan, Sea of the Orient. Doon makikita ang sinasabing Beloved Pilipinas. At yung Beloved Pilipinas, hindi tinawag ni Dr. C. Rizal na sweet foreigner, ano? Inidolize niya ang Pilipinas bilang beloved country, hindi beloved ancestry. Okay, nandun, no? Beloved country. Wala naman siyang tinawag ng Pilipinas, beloved China ancestry. So, mali na agad, ha? So, yung patrimony of nation, yung what the Filipino are worth dying for, makikita nyo dito sa sinasabing may ultimo Diyos. Kaya hindi hinirang ng bayan ang Pilipinas. Hinirang ng Diyos ang Pilipinas. Ano? Kaya yung mga anak bayan, taong bayan, pundo ng bayan, kabataan makabayan, yan yung replika ng pamimiki ng Communist Party of the Philippines na ang founder ay Communist Party of China. Chinese Communist Party. So gusto kasi nila magkaroon ng parallel history ang Pilipinas bilang bayan at ang bayan ay dapat sumuko doon sa province of China. Okay, so ang mga namiki ng history ng Pilipinas ay ang founders ng PDP Laban, Communist Party of the Philippines, Chinese Communist Party of China, China Bank, Federation of Chinese Chamber of Commerce, sila Lucio Tan, sila Henry C., sino pa sila Diosdado Macapagal, si Dick Gordon. Maraming grupo yan, si Jose Maricison, ano. So hindi mo pwedeng sabihin na dapat mamatay tayo ng Pilipino. Dahil dito sa paragraph 2, ang pinapatay dito yung kalaban ng Pilipinas at kalaban ng Diyos ng Pilipinas. Sino ba yung kalaban nila? Di ba yung mga mamamatay tao, oppressor at saka yung mga alipin? Hindi mo pwedeng tawagin na yung Pilipinas, inaalipin niya yung Pilipino. O di mo pwedeng sabihin yung Diyos, inaalipin yung Pilipino. O di ba, tumawag nga yung Pilipino dun sa Diyos. O country pray to God, yung Pilipinas ang tumawag dun sa Diyos. O sino ba yung sinasabing O country pray to God? Eh di ba itong nasa paragraph 9, yung sinasabing yung unfortunate na namatay, yung naghirap at pinarusahan na hindi patas. O yung mga mahihirap na sa kanyang ah, pag ano kapaitan ng pamumuhay, no? Ay yung mga naulila, yung mga nawalang asawa. Bakit sila nawalang asawa? Ano? Yung mga nabilanggo, ano? Doon sa ano, loob ng kulungan ng mga Espanyol at ng Gobernador Silio. Ano? So, sila yung mga namatay, sila yung naghirap dito sa paragraph 2. Bakit naghirap sila? Kasi nagkaroon ng battle. Ano yung battle na yun? Hindi para humingi ng dugo ni Domingo Lamco, o pangalan ng mga Inchik, o pangalan ni Kiginan, o pangalan ni King Philip, kundi magkaroon ng bansa, ng tahanan at bansa, di ba? Yung mga taong namatay na ito, na nagbigay ng buhay. Okay, hindi niya pwedeng gawing history of China ancestry o tula lamang yang national. Yan ang sinasabing uh, ni Ultima Diyos, ano? Kasi diyan din galing yung national anthem natin, no? Na ang Pilipinas ay hindi magiliw na bayan ng province of China ancestry, kundi beloved Pilipinas, o minamahal na Pilipinas o bansang Pilipinas na Diyos ang lumikha at Diyos ang pinagmulan. Yun ang ibig sabihin ng 1896 Philippine Revolution. Kasi kaya yung 14 paragraphs of Ultima Diyos ay history ng 1896 Philippine Revolution. Ano, diyan tula, no?
Okay, maraming salamat po. Yan po ang ating topic sa araw na ito kasi napakahalaga na meron tayong bansa kasi siya ang may kapangyarihan na magbigay sa atin ng ah, sovereignty o ng pagtatanggol sa ating identity, ano? Pagtatanggol sa ating sinasabing Torrens title ng ating mga lupain, ano? So, ang LGU ay walang karapatan na pal nakawin ang mga alienable disposable land at sabihin, "Uy, tatayo namin 'yan ng properties ng City Government of Pasig." Hindi ganyan ano, Mr. Biko ano. 'Pag maging presidente ka ng Pilipinas, kailangan malaman mo itong sinasabi ko sa iyo. Kasi yung mga ano, yung mga pinagmulan mo ay mga corrupt, walang alam sa sinasabing patrimony. Ano, Mr. Biko Soto. Okay, maraming salamat. Ano, yung ano, ibalik niyo na yung lupain ng mga ninakaw ng previous na administrations, ano. Alam kong mabait ka. So maraming salamat sa iyo. God bless. Kapatid na Biko Soto. Nasa iyo ang suporta namin basta ibalik mo yung mga ninakaw na lupa ng mga previous administrator ng City Government of Pasig dahil yan ay alienable disposable land, hindi yan land of public domain o ng Pilipinas kasi naisalin na yan bilang alienable disposable land 1927 pa at prior that time na yan ay masakop ng Amerikano at ibinigay sa mga Pilipino, yan ay tinatawag na friar land. At bago yung naging friar land, ito ay agricultural land na bago sumapit pa ang Kastila. Ano? So maraming salamat at yan, bago dumating ang Kastila, ito ay mga Tagalog tribe ang may-ari, taga-Ilog, hindi taga-LGU. So yun lamang ating ano, kaya kailangan matuto tayo ng kasaysayan ng Pilipinas bago tayo maging empleyado ng lahat ng pamahalaan. Kasi kung kayo maging presidente ng Pilipinas, hindi nyo alam yung legal title ng Pilipinas, sovereignty ng Pilipinas, ay patay tayo dyan. Sasakupin tayo ng China ancestry o sinasabing magkakaroon tayo ng self-invasion. Nakatulad ng ginagawa ni Duterte, ipapaprovince na tayo ng China. Kasi galing siya sa Fujian, China, ang ancestors ni Duterte. Hindi ganun ano. Matuto tayo na magrespeto sa bansa natin, hindi bayan natin, ano? Bayan ninyo, Pasig, pero hindi mo pwedeng sabihin kapwa bayan ng Pasig ang Pilipinas. Kasi bansa ito ng ating Diyos. Maraming salamat, ha? God bless.